Ang aking katawan ay naging isang malamig na bilangguan. Habang ako ay nakaratay at nag-aagaw buhay dinig na dinig ko ang mga malalaswang halakhak ng aking asawa at ng kapatid-kapatiran ko sa mismong kwarto ng ospital. Binanggit ng aking asawa na patayin na ang makina upang mapasakan niya ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit hindi nila alam na sa bawat luhang hindi pumatak ay nag-aapoy ang sumpa ng isang inang babangon mula sa abo. Handa na ba silang salubungin ang aking pagbabalik? Tingnan mo nga naman siya, Clara. Ang dakilang Amanda Valderrama ngayon ay isa na lang gulay na naghihintay mabulok. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isipan ni Amanda na tila mga yelong itinusok ng diretso sa kanyang utak. Malalim at nakamamatay. Nakapikit ang kanyang mga mata at hindi niya maikilos kahit ang dulo ng kanyang daliri, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Ang kanyang pandinig ay nananatiling matalas sumasagap sa bawat malupit na katotohanang nangyayari sa paligid ng kanyang higaan. Sana pala noon pa natin ginawa ito, Carlos. Nakakapagod din kasing magpanggap na mabait na nakabababatang kapatid sa kanya. Gusto ko nang isuot ang mga alahas niya at hawakan ang mga kumpanya nang walang nagmamasid na reyna. Nais sumigaw ni Amanda. Nais niyang bumangon hawakan sa leeg ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar at sampalin ang babaeng itinuring niyang tunay na kadugo mula pa noong mga bata sila. Ngunit nanatiling patay ang kanyang pisikal na anyo. Paralisado ang kanyang buong sistema matapos ang matinding komplikasyon ng eclampsia nang iluwal niya ang kanyang unang anak na babae. Siya ay nakakulong sa kondisyong medikal kung saan ang katawan ay tulog, ngunit ang isip ay dilat at gising sa gitna ng kadiliman. Naramdaman niya ang bahagyang paglubog ng kutsyon malapit sa kanyang paanan. Narinig niya ang pagbagsak ng mga kasuotan sa malamig na sahig ng ospital, kasunod ang mga maiinit na bulungan na naglalarawan ng isang kataksilang walang kapantay. Sa mismong kwarto kung saan siya nag-aagaw buhay sa mismong lugar kung saan inilalaban niya ang kanyang hininga para sa kanyang anak ay nagdiriwang ang 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao. Nadama niya ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura, ang pagnanasang isuka ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya kay Carlos. Bumukas ang pinto at pumasok ang matalim na liwanag mula sa pasilyo. Pumasok si Doña Carmen, ang ina ni Carlos, na may dalang simoy ng mamahaling pabango na hindi makapagtago sa bulok nitong hangarin. Wala man lang pag-aalala o pagdadalamhati sa tinig ng matanda nang magsalita ito. Nakuha mo na ba ang passcode ng vault niya, Carlos? Huwag nating sayangin ang oras. Magbihis nga kayong dalawa. Baka sakaling magising pa ang babaeng iyan, masisira ang plano natin. Tila piniga ang puso ni Amanda. Ang kanyang sariling biyenan na binihisan niya at binigyan ng marangyang buhay ay sabik na sabik sa kanyang kamatayan. Sa gitna ng kadilimang nakabalot sa kanyang paningin, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit ganito kalupit ang tadhana? Nagmahal lang naman siya. Ibinigay niya ang lahat, nagparaya. Siya siya upang umangat ang kumpiyansa ng kanyang asawa, ngunit heto siya ngayon, itinatapon na parang basahan. Mula sa malayo umalingaw-ngaw ang mahinang iyak ng isang sanggol na naghahanap ng kalinga ng isang ina. Ang tunog na yon ay tumagos sa mga pader ng ospital at nakarating sa pandinig ni Amanda. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel na hindi pa niya nasisilayan o nayayakap. Sa pagkarinig ng munting tinig na yon, isang tila kuryente ang dumaloy sa manhid na ugat ni Amanda. Gumalaw ng 1 milimetro ang kanyang maliit na daliri sa kamay. Isang pag-asa. Isang senyales ng buhay na hindi napansin ng 3 demonyong abala sa pagpaplano ng pag-angkin sa kanyang kayamanan. Sa labas ng kwarto, may mga mabibigat na yabag ng sapatos na tumigil sa tapat ng siwang ng pinto. Isang anino ang tahimik na nagmamasid
sa pamamagitan ng maliit na salamin. Ngunit sa loob ng kwarto, buo na ang desisyon ni Doña Carmen. Lumapit ang matanda sa pader kung nasaan ang saksakan ng makinang nagpapanatili ng hininga ni Amanda. Inabot ng mga kulubot nitong kamay ang makapal na kable ng life support. Wala nang pag-aalinlangan, inihanda na ng matanda ang sarili upang hugutin ang huling hibla ng buhay ng kanyang manugang. Ang kamay ni Doña Carmen ay mabilis na napigilan ng isang matatag at malamig na dakok bago pa man nito tuluyang mahugot ang kable ng makina. Isang tinig na puno ng awtoridad ang pumuno sa silid na nagpahinto sa malupit na balak ng matanda. Si Dr. Gabriel, ang doktor na may malalim na tingin at seryosong mukha, ay mahigpit na nakahawak sa pulso ng matanda. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ni Amanda at ng kamatayan. Ang pagtanggal sa life support nang walang maayos na dokumentasyon at pahintulot ng korte ay maituturing na sadyang pagpaslang Doña Carmen. Ang mariing pahayag ng doktor habang ang kanyang mga mata ay nakapako kay Carlos. Bahagyang napaatras ang matanda, pilit na binabawi ang kanyang kamay habang ang mukha ay namumula sa hiya at galit. Si Carlos naman ay mabilis na nagkunwaring naguguluhan, pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata sa likod ng isang huwad na pag-aalala. Lumapit si Gabriel sa tabi ng kama ni Amanda. Kinuha niya ang maliit na ilaw at sinuri ang mga mata ng pasyente. Sa mga sandaling iyon, ibinuhos ni Amanda ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang magbigay ng senyales. Sa loob ng kanyang madilim na mundo, sumisigaw siya, nagmamakaawa na mapansin ng doktor ang kanyang presensya. Napansin ni Gabriel ang biglang pagbilis ng guhit sa monitor ng puso ni Amanda. Ang bawat lundag ng linya sa screen ay nagsasalaysay ng isang kwento ng matinding takot at pagnanais na mabuhay. "Sandali, Doc. We're just concerned about her suffering." Ang depensa ni Carlos habang lumalapit kay Clara na tila ba humihingi ng suporta. "Hindi ba't mas mabuting hayaan na natin siyang mamahinga kaysa magdusa sa ganitong kalagayan?" Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay nanatiling nakatuon ang kanyang pansin sa mukha ni Amanda. Nararamdaman ng doktor ang tensyon sa hangin, ang bigat ng lihim na itinatago ng pamilyang ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muli bumukas ang pinto at pumasok ang isang yarsang bupit na karga ang isang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Kinuha ni Clara ang sanggol mula sa nurse at lumapit sa gilid ng kama ni Amanda. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang walang kalaban-labang katawan ng kanyang ate. Ang bawat hagulhol ng sanggol ay tila isang talim na sumasaksak sa puso ni Amanda. Nadarama niya ang gutom at pangangailangan ng kanyang anak, ngunit ang tanging nagagawa niya ay ang makinig sa malupit na tinig ni Clara. "Huwag kang mag-alala, Amanda." Bulong ni Clara na sapat lang para marinig ng lahat sa silid. "Ako na ang bahala sa baby mo. Tuturuan ko siyang tawagin akong mommy habang ikaw ay natutulog ng habang buhay. I'll make sure she forgets you ever existed." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong sistema ni Amanda na hindi nakikita ng panlabas na mata. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa sobrang pait. Nakita ni Gabriel ang isang butil ng luha na dahan-dahang lumabas mula sa nakapikit na mata ni Amanda. Isang kristal ng pighati na nagsasalita ng higit pa sa anumang salita. "I need to perform a specialized neurological assessment right now." Ang seryosong utos ni Gabriel habang inilalabas ang kanyang stethoscope. Lahat ng hindi kailangan sa silid na ito ay dapat lumabas. Ngayon din. Bagaman, may pag-aalinlangan na pilitang lumabas sina Carlos, Clara at Doña Carmen. Nang muling bumalik ang katahimikan sa silid, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang piraso ng malinis na bulak at maingat na pinunasan ng luha sa pisngi ni Amanda. Ang kanyang kilos ay puno ng paggalang at isang uri ng kalinga
na matagal nang hindi nararamdaman ni Amanda mula sa kanyang asawa. Yumuko si Gabriel at inilapit ang kanyang bibig sa tenga ni Amanda. Ang kanyang mainit na hininga ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa nanunuyong balat ng babae. Isang bulong na puno ng pag-asa ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Amanda, alam kong naririnig mo ako. Hindi mo na kailangang matakot. Nandito ako para protektahan ka at ang anak mo. Kung nauunawaan mo ang lahat ng sinasabi ko pakiusap, subukan mong ikurap ang iyong mga mata ng 2 beses para sa akin. Nanatiling tahimik ang paligid, tila ba pati ang hangin ay huminto sa pagdaloy habang hinihintay ang magiging tugon ng babaeng nakaratay. Sa loob ng kanyang kaisipan, muling nagtipon ng lakas si Amanda, inaalala ang mukha ng kanyang anak at ang kalupitan ng mga taong nagkanulo sa kanya. Isang matinding pagnanais na mabuhay ang bumangon mula sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng malalim na katahimikan ng silid, dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Amanda. Isang beses at sinundan pa ng isa pang beses. Isang tahimik na sigaw ng pakikipaglaban na nagpaliwanag sa nagdidilim na mundo ni Amanda. Napahinga ng malalim si Gabriel, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagkamangha at determinasyon. Ngunit sa likod ng pintong sarado, naririnig pa rin ang mga bulungan ni na Carlos at Clara na nagpaplano ng susunod nilang hakbang. Hanggang kailan kaya mapapanatili ni Gabriel ang lihim na ito bago muling sumalakay ang mga lobong naghahangad ng kamatayan ni Amanda? Sa ilalim ng malamig at madilim na silid ng ospital, ang 2 pagkurap ng mga mata ni Amanda ay tila isang pagsabog ng liwanag sa gitna ng kawalan. Para kay Dr. Gabriel, ang maliit na pagkilos na yon ay hindi lamang isang medikal na milagro, kundi isang panawagan para sa katarungan. Nadama ni Amanda ang mainit na daliri ng doktor na muling dumapo sa kanyang noo, isang haplos na hindi nag-uutos kundi nagpapatahan sa kanyang nagngangalit na kalooban. Naririnig kita, Amanda. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Bulong ni Gabriel sa boses na tila isang malambot na kumot na bumabalot sa nanginginig na kaluluwa ng babae. Lumabas si Gabriel sa silid kung saan naghihintay ang mga lobong nagbabalat kayo. Nakatayo sa pasilyo si Carlos na pilit na nagpapahid ng mga tuyong mata habang si Clara ay nakasandal sa pader at seryosong nagtitipa sa kanyang mamahalin na telepono. Nang makita ang doktor, mabilis na lumapit si Carlos. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pighati na kayang linlangin ang sinumang hindi nakakakita sa kanyang tunay na kulay. Dok, kumusta ang asawa ko? May pag-asa pa ba? Tanong ni Carlos sa boses na bahagyang nanginginig. Tiningnan siya ni Gabriel ng diretso sa mga mata, binabasa ang bawat hibla ng kasinungalingan sa mukha ng lalaki. I'm sorry, Mr. Valderrama. Sa huling pagsusuri ko, mukhang wala ng aktibidad ang kanyang utak. She is clinically brain dead. Ang tanging nagpapanatili na lang sa kanya ay ang mga makina. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa pasilyo. Nakita ni Gabriel kung paano bahagyang lumuwag ang pagkakaitit ng mga kamao ni Carlos. Isang maliit na ngisi, ang pilit na itinago ng lalaki sa pamamagitan ng pagyuko at pagtakip sa kanyang mukha na tila ba humahagulgol siya sa tindi ng sakit. Ngunit para kay Gabriel, ang reaksyong yon ay kumpirmasyon ng lahat ng kanyang hinala. Ang kamatayan ni Amanda ang pinakahihintay na regalo para sa asawa nito. Oh my God, poor Amanda. Wika ni Clara sa tono na kulang sa emosyon habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kawalan. Dahil sa kanyang kondisyon, pagpapatuloy ni Gabriel ang kanyang boses ay naging formal at malamig. Ililipat ko siya sa isang specialized research wing sa kabilang dulo ng ospital. Ito ay para sa aking pag-aaral tungkol sa brain preservation. Doon mas mahigpit ang seguridad at limitado ang mga bibisita upang hindi maabala ang mga kagamitan. Ito rin ang hiling ng hospital board para sa mga high-profile cases na tulad niya.
Walang nagawa si Carlos kundi tumango. Sa kanyang isip, mas malayo si Amanda. Sa kanya, mas mabilis siyang makakakilos para sa kanyang mga plano. Hindi niya alam na ang paglayo ni Amanda ay ang unang hakbang ng pagbuo ng isang lihim na alyansang magpapabagsak sa kanya. Nang mailipat na si Amanda sa bagong silid, muling bumalik ang katahimikan na tila ba isang santuwaryo. Hindi na naririnig ni Amanda ang mga malalaswang bulong o ang mapanirang tinig ng kanyang biyenan. Doon sa ilalim ng pangangalaga ni Gabriel, nagsimulang muli ang kanyang buhay sa paraang hindi niya inaakala. Isang gabi, habang ang buong ospital ay balot na ng katahimikan, kumuha si Gabriel ng isang malambot na suklay. Dahan-dahan niyang sinuklay ang mahabang buhok ni Amanda na tila ba isang mamahaling seda. Ang bawat hagod ng suklay ay puno ng pag-iingat, isang pagkilala sa dignidad ng babaeng nakaratay na tila ba kinalimutan na ng mundo. Ang init ng kamay ni Gabriel habang bahagyang itinaas ang kanyang ulo ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam kay Amanda. Ito ang kilig na nagmumula sa pagiging tao, sa paggalang na hindi kayang ibigay ng asawang tanging kayamanan lang ang nakita sa kanya. Magiging maayos din ang lahat, Amanda. Just keep fighting, bulong ni Gabriel habang tinititigan ang maaliwalas na mukha ng babae sa ilalim ng malambot na ilaw ng silid. Samantala sa labas ng ospital, nasa loob ng kanyang sasakyan, si Carlos nang makatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng nakakatakot na anyo sa kanyang mukha habang binabasa ang mga salita. Alam ko ang lahat ng ginawa mo sa asawa mo. Hindi sapat ang pagpapanggap para makatakas ka. Nanigas si Carlos sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarerahan sa kaba habang pilit na inaalala kung sino ang maaaring makakaalam ng kanyang mga lihim. Kinabukasan habang pabalik si Clara sa ospital upang kumuha ng ilang gamit na naiwan sa lumang silid ni Amanda, may nakita siyang isang maliit na piraso ng papel na nalaglag malapit sa pintuan ng opisina ni Gabriel. Dinampot niya ito at binasa ang mga nakasulat na terminolohiya tungkol sa intensive physical therapy at muscle stimulation. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa hinala habang muling tinitingnan ang direksyon kung nasaan ang bagong silid ni Amanda. Ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng specialized wing na yon? Ang katahimikan ba na nakapalibot kay Amanda ay isang proteksyon o ito ang hudyat ng isang bagyo na unti-unting namumuo laban sa kanilang lahat? Ang mabigat na pinto ng specialized wing ay dahan-dahang itinulak ni Clara. Nagbukas ito nang walang ingay patungo sa malamig at tahimik na silid kung saan nakaratay ang kanyang itinuturing na ate. Tila isang magnanakaw sa gitna ng gabi, nagmasid muna siya sa paligid upang siguraduhing wala ang doktor na mahigpit na nagbabantay kay Amanda. Nang makita niyang tanging ang mga kumikislap na ilaw lamang ng mga makina ang sumasabay sa paghinga ng pasyente, isang malapad at mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa gilid ng higaan, suot ang isang mamahaling kwintas na pag-aari mismo ng babaeng walang kakayahang gumalaw sa kanyang harapan. Mag-isa ka na naman, Ate Amanda. Panimula ni Clara, ang kanyang boses ay may halong pait at pagmamalaki. Tinitigan niya ang walang reaksyong mukha ng kapatid-kapatiran. Alam mo ba kung gaano kasarap sa pakiramdam na suotin ang mga alahas mo na matulog sa kama ninyo ni Carlos na hindi na kailangang magtago sa dilim? Sa loob ng kanyang paralisadong katawan, parang binuhusan ng kumukulong asido ang puso ni Amanda. Ang bawat salita ni Clara ay tila mga punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang tiwala. Ibinigay niya ang lahat sa babaeng ito. Pinag-aral, binihisan at itinuring na tunay na pamilya noong mga panahong ulila at walang matakbuhan si Clara. Ngunit ang utang na loob na inasahan niya ay naging isang lason na unti-unting pumatay
sa kanyang sariling kaligayahan. Lumapit pa ng bahagya si Clara. Ang muka ay halos dumikit na sa tainga ni Amanda. Akala mo ba talaga minahal kita? Buong buhay ko na-suffocate ako sa kabaitan mo. Palagi na lang akong anino ng isang perpektong Amanda Valderrama. The charity case, the poor adopted sister. Kaya nung nakita ko kung paano ka unti-unting nahihirapan sa pagbubuntis mo, naisip ko ito na ang pagkakataon ko. Huminto si Clara upang sadyang iparamdam ang bigat ng kanyang susunod na aaminin. Yung mga mamahaling vitamins na iniinom mo araw-araw para sa baby mo. Pinalitan ko ang laman nun ng gamot na pampataas ng blood pressure. Ako ang dahilan kung bakit ka nag-convulse. Ako ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ngayon ang katawan mo. At hindi ako nakaramdam ng kahit kaunting pagsisisi dahil sa wakas napasa akin na ang buhay na para sa akin talaga. Hindi na makahinga si Amanda. Para bang may mabigat na pumipigil sa kanyang lalamunan. Ang bigat ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sakit na nararamdaman ng katawan. Ang sarili niyang kapatid ang naging dahilan ng kanyang sinapit at halos madamay pa ang kanyang inosenteng anak. Isang matinding alon ng galit ang unti-unting bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang mga huling hibla ng awa at pagmamahal para kay Clara ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Bago pa man makapagsalita muli si Clara, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Gabriel. Ang matatalim na mata ng doktor ay agad na dumapo sa hindi inanyayahang bisita. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang nakapapapasong awtoridad na nagpaatras kay Clara. Miss, this is a restricted area. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito? Mariing tanong ni Gabriel na katuro ang kanyang daliri patungo sa labas ng silid. Pilit na ibinalik ni Clara ang anyo ng isang nag-aalalang kapatid. Doc, I was just checking on my sister. Bawal na ba akong magpaalam sa kanya? Medical protocol dictates that no unapproved personnel can stay here without my supervision. Malamig na tugon ni Gabriel, hindi nagpapatinag sa pag-arte ng babae. Please leave before I call the hospital security. Padabog na inayos ni Clara ang kanyang bag at naglakad palabas, ngunit bago siya tuluyang lumisan ay nag-iwan siya ng isang matalim na tingin sa doktor. Nang sumara ang pinto, mabilis na lumapit si Gabriel sa monitor ng puso ni Amanda. Ang mga guhit sa screen ay mabilis na nagtaas-baba, naglalarawan ng isang pusong nagngangalit at isang kaluluwang nababalot ng matinding panik at galit. Alam ni Gabriel na narinig ni Amanda ang lahat. Kinuha ni Gabriel ang nanginginig at malamig na kamay ni Amanda. Binalot niya ito ng kanyang dalawang maiinit na palad, isang simpleng kilos na nagdala ng hindi maipaliwanag na kapayapaan sa gitna ng unos na nararamdaman ng babae. Ginamit niya ang kanyang hinlalaki upang dahan-dahang haplusin ang likod ng palad ni Amanda, nagpapasa ng init na tila bumubuhay sa namamatay nitong pag-asa. Nandito na ako, Amanda. Ligtas ka na. Malambing ngunit matatag na bulong ni Gabriel. Narinig ko ang huling sinabi niya. Ngayon ay alam na natin ang buong katotohanan. Hindi ka nila mapapatumba ng ganito lang. Tutulungan kitang bumangon at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat luhang inutang nila sa iyo. Ang pakiramdam ng pagiging protektado ay dahan-dahang nagpabagal sa pagwala ng puso ni Amanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, may isang taong nagtatanggol sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Isang lalaking nakikita ang kanyang halaga kahit pa siya ay tila isang sirang manika. Ang haplos ni Gabriel ay nagsilbing angkla na pumigil sa kanya na malunod sa dagat ng depresyon. Habang pinagmamasdan ni Gabriel ang pagkalma ng pasyente, may isang dokumentong sumagi sa kanyang isipan na natuklasan ng kaibigan niyang abogado kaninang umaga. May isang lihim na trust fund na nakapangalan sa bagong silang na anak ni Amanda at mayroong isang hindi kilalang tao na nagtatangkang ilipat ang kapangyarihan nito
bago pa man malaman ni Carlos. Sino ang nagmamanipula ng yaman ni Amanda sa likod ng mga anino? Kasabay ng tanong na yon, sa isip ni Gabriel, nakita niya ang isang bagay na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Ang namumutlang daliri ni Amanda, na kanina ay nakabuka lamang ng walang buhay, ay dahan-dahang napakuyom. Mahigpit nitong inipit ang tela ng puting kumot, isang pisikal na manifestasyon ng matinding puot at determinasyong bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Sa loob ng lihim at protektadong silid ang mga gabi, ay naging isang mahaba at tahimik na pakikipaglaban. Ang bawat paggalaw ng mga bias ni Amanda ay tila pagbubuhat ng sako-sakong bato. Si Dr. Gabriel ay walang kapagurang gumagabay sa bawat paghilot ng kanyang mga kalamnan, pawis na pawis ngunit hindi kakikitaan ng pagsuko. Sa isang sandali ng matinding pagnanais na makawala sa kanyang sariling katawan at yakapin ang kanyang anak, pinilit ni Amanda na ibuka ang kanyang mga labi. Isang basag at hirap na tinig ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito salita kundi isang daing ng naipong sakit at pangungulila. Dahil sa matinding pagkabigo at kalungkutan sa sariling kahinaan, kusang umagos ang maiinit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa isang iyak na walang kakayahang maglabas ng malakas na tunog. Tumigil si Gabriel sa kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang matinding pagdurusa ng babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang inalalayan si Amanda upang umupo mula sa pagkakahiga. Walang anumang pag-aalinlangan, inilapit niya ang babae sa kanyang dibdib. Maingat niyang isinandal ang ulo ni Amanda sa kanyang matipunong balikat at ang kanyang malaking palad ay marahang humaplos sa likod nito na tila ba nagpapatahan sa isang batang labis na nasugatan ng mundo. Ang amoy ng malinis na tela at banayad na pabango ni Gabriel ay pumuno sa pakiramdam ni Amanda, nagbibigay ng isang pambihirang uri ng kapanatagan. It is okay to break down, Amanda. Ilabas mo lang ang lahat ng sakit. Nandito ako. Malambing na wika ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng bumabagsak na mundo ni Amanda. Sa gitna ng tahimik na pag-iyak ni Amanda, ipinagpatuloy ng doktor ang pagpapatahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang sariling nakaraan. I lost someone very dear to me years ago. Namatay ang kapatid ko dahil sa kapabayaan at kasakiman ng mga taong inakala naming magpoprotekta sa kanya. Wala akong nagawa noon. Nang makita kita sa ganoong kalagayan, nang marinig ko kung paano pagplanuhan ng sarili mong pamilya, ang pagbagsak mo ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang mangyari muli iyon. I will never let them take you away. Ilalaban natin ito hanggang dulo. Naramdaman ni Amanda ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ninanais. Wala itong bahid ng pagnanasang magangkin o kumontrol na palagi niyang nararanasan kay Carlos. Ang pagyakap ni Gabriel ay isang purong manifestasyon ng proteksyon, isang paggalang sa kanyang pagkatao na hindi nakadepende sa kanyang yaman o apelyido bilang isang Valderrama. Sa mga bisig ng doktor, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pagkalinga. Ang simpleng pagdampi ng baba ni Gabriel sa tuktok ng kanyang ulo ay nagdulot ng isang init na nagtunaw sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Nahanap niya ang lakas upang patuloy na mabuhay. Habang nagaganap ang tahimik na paghihilom sa loob ng 4 na sulok ng silid, sa labas ng ospital ay may mga matang nagsisimula ng magmatiyag. Ang dati niyang pinagkakatiwalaang abogado na pilit inilayo at tinanggalan ng kapangyarihan ni Carlos ay lihim nang nagkalkal sa mga bank accounts ng kumpanya. Unti-unti na nitong sinusundan ng bakas ng mga pekeng papeles na ipinasa ng kanyang asawa, naghahanap ng sapat na katibayan upang bawiin ang lahat ng linakaw sa tamang panahon. Ngunit hindi lahat ng pader sa ospital ay may kakayahang itago ang buong katotohanan. Sa labas ng madilim na pasilyo ng restricted wing, isang nurse
na matagal nang tumatanggap ng malaking suhol mula kay Doña Carmen ang palihim na nagmamasid. Bahagyang nakabukas ang siwang ng pinto ng silid ni Amanda. Sa pamamagitan ng maliit na espasyong yon, nanlaki ang mga mata ng nurse nang makita ang isang bagay na imposibleng mangyari sa isang taong malapit ng mamatay. Ang pasyenteng idineklara nilang patay na ang utak ay maayos na nakaupo sa gilid ng kama habang tinutulungang uminom ng tubig ng mismong espesyalista. Ang natuklasang ito ay isang nakamamatay na apoy na maaaring sumunog sa lahat ng pinaghirapan ni na Gabriel at Amanda. Mabilis ngunit lubos na maingat na umatras ang nurse upang dalhin ang balita sa kanyang pinuno. Ang bawat paghakbang niya papalayo sa pasilyo ay nag-iwan ng mabigat na tensyon sa hangin na tila isang patalim na nakaumang sa leeg ng mga inosente. Ang mga lihim na paghakbang ng taksil na nurse papalayo sa pasilyo ay naging simula ng isang malaking banta sa kaligtasan ni Amanda. Hindi nagtagal ang nakitang himala sa loob ng silid ay nakarating sa pandinig ni Doña Carmen. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Valderrama, nag-alab ang galit at pagdududa ng matanda. Agad niyang tinawag ang kanyang anak na si Carlos at sa kalagitnaan ng gabi, nagtungo sila sa ospital na may dalang maitim na layuning tuklasin ang katotohanang pilit na itinatago sa kanila. Sa loob ng restricted wing naramdaman ni Dr. Gabriel ang paparating na panganib. Mula sa maliit na salamin ng pinto, nakita niya ang mga nagmamadaling anino na papalapit sa kanilang silid. Ang kanyang profesional na isip ay mabilis na nag-isip ng paraan upang protektahan ang babaeng nagsisimula pa lamang bumangon mula sa kamatayan. Binalingan niya si Amanda na bakas ang matinding takot sa mga mata. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na vial ng gamot at mabilis na naghanda ng isang hiringgilya. Puno ng pag-iingat at paghingi ng paumanhin ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Amanda, kailangan kong turukan ka ng mild muscle relaxant. Ibabalik nito ang katawan mo sa pagiging paralisado ng panandalian upang hindi nila makita ang paggaling mo. Magtiwala ka sa akin, hindi kita pababayaan. Ang malambing ngunit nagmamadaling paliwanag ni Gabriel. Wala nang panahong sumagot. Naramdaman ni Amanda ang mabilis na pagtusok ng karayom sa kanyang balat, kasunod ang pagkalat ng isang malamig na likido sa kanyang mga ugat. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga braso at binti. Ang kanyang mga mata ay pilit na ipinapikit ni Gabriel bago pa man niya tuluyang mawala ang kontrol sa kanyang mga kalamnan. Sa mismong sandaling muling naging isang malamig na estatwa ang kanyang katawan, marahas na itinulak pabukas ang mabigat na pintuan ng silid. Pumasok si Carlos at Doña Carmen na tila mga bagyong handang manalanta. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang bumigat dahil sa presensya ng 2 taong nagbabalat kayo. Lumapit si Carlos sa higaan at walang pakundangan na pinagmasdan ang walang malay na mukha ng kanyang asawa. Sinuri niya ang pamumutla nito, naghahanap ng kahit anong senyales na niloloko lamang sila ng doktor. What is the meaning of this, Doc May? Nakakita raw na nakaupo ang asawa ko. Are you running some kind of illegal experiment on her? Ang mariin at mapanubok na tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Sinalubong ni Gabriel ang matalim na tingin ng lalaki nang walang anumang bakas ng kaba. Mr. Valderrama, ang asawa ninyo ay dumaan sa isang reflex spasm, isang normal na reaksyon ng mga pasyenteng brain dead kapag inililipat ng posisyon para makaiwas sa bed sores. Kung ang tinutukoy ninyo ay ang chismis ng isang walang sapat na kaalamang nurse, malaya kayong magdala ng ibang espesyalista upang suriin ang kanyang kalagayan. Umirap si Doña Carmen at lumapit upang tingnan nang malapitan si Amanda. Ang matanda ay nagpakawala ng isang mapanlait na ngiti. Bakit mo ba pinagtitiyagaan ang gulay na yan? Doktor, nakakaawa ka. Inaaksaya mo ang galing mo sa isang bangkay na humihinga na lamang dahil sa makina.
Wala nang silbi ang babaeng yan sa amin at sa lipunan. Ang mga salitang binitawan ng biyenan ay tila mga asidong idinilig sa nakakulong na kaluluwa ni Amanda. Naririnig niya ang lahat. Nararamdaman niya ang matinding paghamak ng mga taong minsan niyang pinaglingkuran at minahal. Gusto niyang umiyak dahil sa kawalang katarungan, ngunit kahit ang pagluha ay ipinagkait sa kanya ng gamot. Ang kanyang puso ay naninikip sa matinding galit at hinagpis. Ngunit sa gitna ng malupit na eksenang iyon, isang mainit na palad, ang lihim na gumapang sa ilalim ng puting kumot. Nahanap ng kamay ni Gabriel ang manhid na kamay ni Amanda. Habang nakikipag-usap ang doktor kina Carlos upang ilihis ang kanilang atensyon, ginamit ni Gabriel ang kanyang hintuturo upang marahang magsulat sa nakabukang palad ng babae. Isang letra pagkatapos ng isa pa. L-A-B-A-N. Ang simpleng kilos na yon ay isang matibay na kalasag laban sa mga patalim ng kanyang asawa at biyenan. Ang mensahe ni Gabriel ay tumagos sa kalamnan at dumaloy sa puso ni Amanda. Hindi siya nag-iisa. May isang taong handang isugal ang propesyon nito para lamang sa kanyang buhay. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang mainit na determinasyon. Ang laro ng pagsisinungaling na sinimulan ni na Carlos ay tatapusin niya sa tamang panahon. Nang makumbinsi at makitang walang anumang pagbabago sa kalagayan ni Amanda, nagpasya ang mag-ina na lumisan. Sa kanilang pag-alis, kampante silang hindi na kailanman magiging banta ang babaeng nakaratay. Sa labas ng silid habang naglalakad sa pasilyo, inilabas ni Carlos ang kanyang telepono at palihim na tumawag sa isang hindi kilalang lalaki. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng masamang balak. Nag-utos siya na ihanda ang lahat ng papeles dahil may isang malaking hadlang na kailangan ng tuluyang alisin bago matapos ang buwan. Sa pagbabalik ni Carlos sa tabi ng kanyang ina, isang napakahalagang desisyon ang kanyang ibinanggit dahil sa takot na may makatuklas sa pagnanakaw nila sa pondo ng ospital. Ipinahayag ni Carlos na kailangan nilang bilisan ang mga pangyayari. Gagamitin nila ang nalalapit na anibersaryo ng ospital upang tuluyang iproklama si Clara bilang bagong bahagi ng pamilya at permanenteng kunin ang pagiging tagapangulo ng kumpanya. Ang mga gintong letra sa isang formal na imbitasyon na tahimik na nakapatong sa mesa ng ospital ay tila nagbabadya ng isang madilim na hinaharap. Paano kaya mapipigilan ni Amanda ang napipintong pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan kung ang sarili niyang katawan ay nakakulong pa rin sa isang huwad na kamatayan? Matapos ang tensyon na iniwan ng presensya ni na Carlos at Doña Carmen, muling bumalik ang katahimikan sa loob ng silid, ngunit ito ay isang katahimikang hindi na naghahanap ng kapayapaan, kundi ng hustisya. Ang bakas ng pagkakasulat ni Gabriel sa palad ni Amanda ay tila isang apoy na patuloy na nagliliyab, nagbibigay ng init sa kanyang buong pagkatao. Alam ni Amanda na ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon para sa kanyang mga kaaway na nakawin ang lahat ng sa kanya, lalo na ang pinakamahalagang kayamanan na iniwan niya sa mundo, ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa gilid ng higaan. Bakas sa kanyang mga mata ang pagod, ngunit mas nanaig ang determinasyong protektahan ang babaeng ito. Inilabas niya ang kanyang telepono at ang munting liwanag mula sa screen ay nagbigay ng bahagyang alinagnag sa madilim na sulok ng kwarto. May dala ako para sa iyo, Amanda. Alam kong ito ang kailangan mo ngayon para mas lumakas ka pa. Bulong ni Gabriel sa boses na puno ng pag-unawa. Pinaandar niya ang isang recording. Hindi nagtagal ang hangin sa loob ng silid ay napuno ng isang tunog na nagpabilis sa tibok ng puso ni Amanda. Hindi ito ang ingay ng mga makina, kundi ang malambing at inosenteng tinig ng isang sanggol na naghahanap ng kalinga. Maririnig ang bawat malalim na paghinga at ang munting tinig ng pagkagutom at pangungulila ng kanyang anak mula sa nursery.
Ang bawat hagulhol ng bata sa recording ay tila isang malakas na tawag na humihila sa kaluluwa ni Amanda upang bumalik sa katinoan. Nadama ni Amanda ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang dila ay tila isang mabigat na tipak ng bato na ayaw gumalaw, ngunit ang himagsik sa loob ng kanyang dibdib ay mas malakas kaysa sa kanyang pisikal na kahinaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inaalala ang bawat sandaling pinangarap niyang mayakap ang kanyang anak. Pinilit niyang mag-ipon ng hangin sa kanyang baga, isang proseso na tila ba ang bawat paghinga ay pakikipagbuno sa libu-libong tinik. Naramdaman ni Gabriel ang panginginig ng mga balikat ni Amanda. Nakita niya ang paggalaw ng kanyang lalamunan, ang pagsisikap na makawala sa gapos ng pagiging pipi. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang pisngi, isang haplos na naglalayong magbigay ng lakas at kumpiyansa. "I'm here, Amanda. Don't rush it. Take your time. Just listen to her voice, pagpapalakas loob ng doktor." Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, isang mahina, ngunit malinaw na tunog ang nagsimulang mabuo mula sa kanyang mga labi. Sa simula ay tila ba ito ay isang gasgas na hangin lamang, ngunit sa bawat segundong lumilipas ang tunog ay nagkaroon ng hugis at bigat. Ang kanyang mga vocal cords na matagal na naging tahimik ay muling gumaralgal, nagpapadala ng bawat panginginig sa kanyang buong mukha. Kailan? Ang tatlong pantig na yon ay lumabas mula sa kanyang bibig na tila ba ito ang pinakamahalagang deklarasyon sa buong mundo. Bagaman, kandak bayuot, ang mga salitang yon ay puno ng kapangyarihan. "Anak ko." Ang tinig ng isang inang nagbabalik mula sa bingit ng kamatayan upang bawiin ang kanyang nawawalang bahagi. Napahinto si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanubig sa tuwa. "Narinig kita, Amanda. You said it. Nakapagsalita ka na." Isang dahan-dahang namahangiti, bagaman hirap at pilit ang gumuhit sa mga labi ni Amanda habang ang mga luha ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pagkakakulong niya sa sariling katawan ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kontrol sa kanyang sariling tadhana. Ngunit hindi tumigil doon si Gabriel. Inilapit niya ang kanyang upuan at kinuha ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong legal. "I've already contacted the head lawyer of the group, Amanda. Si Attorney Santos. He was confused when I called, but he's willing to listen. We are now building a case. Kailangan nating ayusin ang lahat bago ang gala night. Everything must be precise. From the financial records to your physical recovery, we will document everything as our weapon." Nakinig si Amanda ng mabuti. Ang kanyang isipan ay tila isang matalas na espada na muling hinahasa. Habang ipinapaliwanag ni Gabriel ang mga teknikal na bahagi ng kanilang plano, naramdaman ni Amanda ang isang kakaibang seguridad. Si Gabriel ay hindi lamang isang manggagamot. Siya ay naging kanyang katuwang, kanyang lihim na tagapagtanggol sa gitna ng giyera. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Amanda ang muling paghaplos ni Gabriel sa kanyang kamay. Ang init na yon ay tila isang pangako na hinding-hindi siya nito iiwan sa gitna ng laban. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang ang paghihiganti ang nagpapatakbo sa kanyang puso, kundi ang isang umuusbong na damdamin para sa lalaking nakakita sa kanyang kaluluwa sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang tagumpay, sa loob ng silid, isang panganib, ang tahimik na naghihintay. Sa labas ng ospital, si Clara ay hindi tumitigil sa paghahanap ng paraan upang mapatunayan ang kanyang mga hinala. May isang folder na kulay itim ang hawak ngayon ni Clara habang nakaupo sa loob ng kanyang madilim na sasakyan. Isang folder na naglalaman ng mga transaksyon sa bangko na matagal nang itinago ni Amanda sa isang lihim na vault. Ang mga mata ni Clara ay naniningkit sa kasakiman habang iniisip ang isang huling hakbang na maaaring magpabagsak hindi lamang kay Amanda, kundi pati na rin sa doktor na
nagpoprotekta sa kanya. Kung makuha ni Clara ang access sa vault na yon, mawawala ng saysay ang lahat ng ipinaglalaban ni na Gabriel at Amanda. Paano kaya nila malalampasan ang panibagong hadlang na ito bago pa man dumating ang gabi ng kanilang paghihiganti? Sa labas ng protektadong silid ni Amanda ang ospital na itinayo niya mula sa kanyang sariling dugo at pawis ay unti-unti nang nilalamon ng kawalang katarungan. Ginamit ni Carlos ang kanyang huwad na kapangyarihan upang simulan ang paglilinis sa mga tauhan. Ang bawat matapat na doktor at nurse na kilalang tapat kay Amanda ay isa-isang tinanggal sa trabaho sa ilalim ng mga gawa-gawang dahilan. Ang mga koridor na dati ay puno ng dedikasyon sa pagpapagaling ay binalot ng takot at bulong-bulungan. Lalong naging matindi ang pighati ni Amanda nang makita niya si Clara mula sa siwang ng makapal na salamin ng kanyang espesyal na silid. Naglalakad si Clara sa pasilyo, suot ang paboritong pulang bestida ni Amanda at ang mamahaling kwintas na brilyante na regalo sa kanya ng kanyang yumaong ama. Bawat paghakbang ng matutulis na sapatos ni Clara sa makintab na sahig ay tila ba isang pagyurak sa dangal ni Amanda. Naririnig niya ang mapang-asar na halakhak ng kanyang kapatid-kapatiran habang ipinagmamalaki sa mga staff na siya na ang bagong may-ari ng Corona. Siya na raw ang bagong may bahay ni Carlos Valderrama. Sa loob ng madilim na silid nanginginig ang mga tuhod ni Amanda. Ang kanyang mga binti na matagal nang hindi nagagamit ay tila ba mga manipis na sanga na anumang oras ay bibigay sa bigat ng kanyang katawan. Ngunit hindi siya sumuko. Hawak ang mga riles ng kama na inalalayan ni Gabriel, dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang sarili upang tumayo. Ang bawat hakbang na kanyang sinusubukan ay nagdudulot ng matinding pawis at mabilis na paghinga, isang paghihirap na tila ba binubuhat niya ang buong mundo. Nang makita ni Amanda si Clara, sa pasilyo ang huling bahid ng kahinaan sa kanyang mga mata ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig, basakben na titig ng isang tunay na reyna. Hindi na siya iiyak. Ang bawat pagnanakaw na ginagawa ni Clara ay magiging listahan ng mga atraso na sisingilin niya ng may kasamang interes. Tumigil si Gabriel, sa tabi niya bakas, ang paghanga sa katatagan ng babaeng ito. Upang bigyan si Amanda ng karagdagang lakas at ibalik ang kanyang nawalang dignidad, may inilabas si Gabriel mula sa isang paper bag. Isa itong malinis matalas ang tabas at makapangyarihang polo shirt na sadyang binili ng doktor para sa kanya. Dahan-dahang tinulungan ni Gabriel si Amanda na hubarin ang manipis at kupas na damit ospital. Sa bawat paghawak ng doktor upang ayusin ang kwelyo ng bagong damit, naramdaman ni Amanda ang isang matinding respeto na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Ang mga daliri ni Gabriel ay bahagyang dumampi sa kanyang leeg, nagdulot ng isang banayad na panginginig ng kilig at kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagpapalit ng huling kasuotan ng pagiging biktima ay naging simbolo ng kanyang opisyal na pagbangon. Matapos siyang maayos na maiupo, ibinahagi ni Gabriel ang naging usapan nila ng punong abogado ng korporasyon na si Attorney Santos. "He is on our side, Amanda, but he was very clear. Carlos forged your signature on the transfer of shares para mapatunayan na peke ang mga dokumentong yon. At mabawi natin ang kumpanya, kailangan natin ng isang buhay na patunay. Kailangan mong humarap mismo sa board or sa publiko para patunayan na buhay ka at may sapat na katinuan. Anything less than that, Carlos will win legally." Nakinig si Amanda nang may matinding determinasyon. Alam niyang kailangan niyang magmadali bago pa man maisakatuparan ni Carlos ang huli nitong plano sa gabi ng gala. Gayunpaman, ang panganib ay muling kumatok sa kanilang pintuan bago pa man sila makahakbang pasulong. Sa kabilang dulo ng ospital, pumasok si Carlos sa isang pribadong opisina kasama ang isang nurse na matagal nang nasuhulan ng pamilya. Walang anumang emosyon sa mukha ni Carlos nang iabot niya ang isang maliit na ampule na naglalaman ng potassium.
Liningon ni Carlos ang nurse at nag-utos sa isang malamig at walang pusong tinig. Ayaw ko nang umabot pa siya sa gabi ng anibersaryo. Gawin mo na ito mamayang gabi. Siguraduhin mong magmumukha itong natural na pag-atake ng puso dahil sa kanyang malalang kondisyon. Ang bawat salitang binitawan ni Carlos ay nag-iwan ng isang mabigat na tanong sa hangin. Sa pagdating ng dilim, magagawa kaya ni Gabriel na mapigilan ang lihim na lason na nakatakdang tumapos sa huling hininga ng tunay na may-ari ng ospital. Ang gabi ay tila isang malalim na balon ng kawalan balot ng nakabibinging katahimikan na tanging ang mahinang pag-ugong ng mga makina sa silid ni Amanda ang bumabasag. Sa gitna ng kadilimang ito, isang anino ang dahan-dahang gumalaw mula sa pasilyo. Ang pinto ng silid ay bumukas nang walang anumang ingay na tila ba ang hangin mismo ay nakikipagsabwatan sa paparating na panganib. Isang nurse na ang muka ay natatakpan ng puting maskara ang pumasok na may dalang isang maliit na hiringgilya. Ang likidong nasa loob nito ay kasing linaw ng tubig, ngunit taglay nito ang bagsik na sapat upang patigilin ang isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman ni Amanda ang kakaibang bigat sa hangin. Bagaman, nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang pandama ay naging mas sensitibo sa bawat maliit na pagbabago sa paligid. Narinig niya ang banayad na pagkaluskos ng suot na uniforme ng nurse habang papalapit ito sa kanyang suwero. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay sa isang hatol na hindi niya nais tanggapin. Sa sandaling ididikit na ng nurse ang hiringgilya sa catheter, isang matipunong kamay ang mabilis na sumulpot mula sa dilim at mahigpit na humawak sa pulso ng salariin. Ang katahimikan ng silid ay nabasag ng tunog ng pagtama ng mga katawan sa pader at ang mabilis na paghinga ng 2 taong nagbubuno. Si Gabriel na hindi pala umalis at nanatiling nagbabantay sa isang madilim na sulok ay buong lakas na hinarang ang nurse. Ang hiringgilya ay tumalsik at bumagsak sa sahig. Ang likido nito ay dahan-dahang kumalat sa makintab na tiles. Sa gitna ng kaguluhan ng nurse ay nakahanap ng pagkakataong makawala at mabilis na tumakbo palabas ng silid, iniwan ang isang bakas ng takot at pagkabigo. Hingal na hingal si Gabriel habang tinitingnan ang pintong pinagsarhan ng salarin. Hindi na niya ito hinabol dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng babaeng nasa higaan. Mabilis siyang lumapit kay Amanda at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Nakita niya ang panginginig ng mga talukap ng mata ni Amanda at ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito. Amanda, look at me. Ligtas ka na. I'm here. Bulong ni Gabriel ang kanyang boses ay nanginginig din sa tindi ng adrenaline at pag-aalala. Dahan-dahang idinilat ni Amanda ang kanyang mga mata. Ang takot na nakaukit sa kanyang mukha ay sapat na upang durugin ang puso ng doktor. Sa mga sandaling iyon, kapwa nila na-realize na ang ospital na ito ay hindi na isang santuwaryo, kundi isang bitag na unti-unting sumasara. We have to leave, Amanda. Ngayon din, hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Carlos will not stop until he finishes what he started. Mariing wika ni Gabriel habang mabilis na tinatanggal ang mga kable at suwero na nakakabit sa katawan ni Amanda. Gamit ang isang wheelchair na sadyang inihanda ni Gabriel para sa ganitong pagkakataon, dahan-dahan niyang binuhat si Ahmed. Ang katawan ng babae ay tila ba isang marupok na kristal na kailangang ingatan ng labis. Tahimik silang dumaan sa isang pribadong exit na ginagamit lamang para sa paglilipat ng mga kagamitan malayo sa mga mata ng mga nurse na binayaran ni Doña Carmen. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng ospital ay tumama sa balat ni Amanda, isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Ang kalangitan ay madilim, ngunit ang mga bituin ay tila nagbibigay ng isang maliit na liwanag ng pag-asa. Maingat siyang isinakay ni Gabriel sa loob ng isang itim na sasakyan na naghihintay sa likod ng gusali.
Nang magsimulang umandar ang sasakyan papalayo, sa puting pader ng ospital, isang mabigat na hininga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Gabriel. Sa loob ng sasakyan, tanging ang mahinang liwanag mula sa dashboard ang nagbibigay ng anyo sa kanilang mga mukha. Pagod na pagod si Gabriel, ang kanyang mga kamay sa manibela ay bakas pa rin ang panginginig mula sa naganap na pakikipagbuno. Naramdaman ni Amanda ang matinding pasasalamat na bumabalot sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na wala namang obligasyon sa kanya, ay isinugal ang lahat, ang kanyang lisensya, ang kanyang pangalan, at ang kanyang buhay para lamang iligtas siya. Dahan-dahang iniabot ni Amanda ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Gabriel na nakahawak sa gear shift. Ang dampi ng kanyang palad ay tila isang kuryente na nagpatigil sa mundo ng doktor. Tumingin si Gabriel kay Amanda at sa gitna ng dilim, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang binitawan, ngunit ang higpit ng pagkakahawak ni Amanda ay nagsasalaysay ng lahat ng damdaming hindi pa niya kayang bigkasin. Ang init na nagmula sa kanilang mga kamay ay tila isang pangako ng proteksyon at isang bagong simula. Ngunit habang papalayo sila sa panganib, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Amanda habang nakatingin sa naglalakihang mga gusali ng lungsod. Ngayong wala na siya sa loob ng ospital, ngayong itinuturing na siyang patay ng mundo, paano niya mababawi ang kanyang anak mula sa mga kamay ng mga halimaw na nagpapatakbo sa kanyang buhay? Nagmistulang isang malaking entablado ng dulaan, ang bulwagan ng isang mamahaling hotel sa gitna ng lungsod. Ang paligid ay balot ng mga puting bulaklak at mga kandilang nagbibigay ng isang mapanglaw na liwanag, ngunit sa likod ng marangyang dekorasyong ito ay nagtatago ang isang napakalaking kasinungalingan. Maraming mga mamamahayag ang naghihintay, ang kislap ng kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa harap ng entablado. Doon, nakaupo sa gitna si Carlos, nakasuot ng itim na barong, habang pilit na pinapatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Sa tabi niya ay si Doña Carmen na may hawak na panyo at panakanakang humihinga ng malalim na tila ba kinakapos ng hininga sa tindi ng dusa. Sa araw na ito, formal ko pong ibinabalita sa publiko ang pagpanaw ng aking pinakamamahal na asawa, si Amanda Valderrama. Ang paos na pahayag ni Carlos habang nanginginig ang kanyang boses sa harap ng mga mikropono. Ginawa ng mga doktor ang lahat, pero sadyang hindi na kinaya ng kanyang katawan. Namatay siya ng mapayapa dahil sa atake sa puso dulot ng kanyang matagal ng karamdaman. Sa gilid ng entablado nakatayo si Clara na may bitbit na isang sanggol na mahimbing na natutulog. Nakasuot din siya ng itim na damit, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pighati, kundi ng isang anyong tila isang santa. Nang tawagin siya ng mga reporter, dahan-dahan siyang lumapit sa gitna. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat na tila ba dala niya ang buong kinabukasan ng pamilya Valderrama. "It is so painful for all of us," wika ni Clara sa isang malumanay na tono na sadyang idinisenyo upang kumuha ng simpatiya. "Pero kailangan nating maging matatag para sa baby. I promised Amanda before she passed na ako ang tatayong ina para sa bata. Hinding-hindi ko pababayaan ang anak niya, even if it means sacrificing my own happiness. Amanda was like a sister to me, and this is the least I can do." Habang nagaganap ang mapanlinlang na palabas na ito sa telebisyon, sa isang payapang bahay sa labas ng maingay na lungsod, nakaupo si Amanda sa harap ng isang maliit na lamesa. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen ng TV. Walang anumang emosyon na makikita sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang sariling lamay na itinuturing ng mundo na totoo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tasa at humigop ng mainit na tsa. Ang init ng inumin ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay na. Ang kanyang dugo ay nananatiling nananalaytay sa kanyang mga ugat
sa kabila ng proklamasyon ng kanyang kamatayan. Kinuha ni Amanda ang isang matalas na gunting na nakapatong sa lamesa. Sa harap ng salamin, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok na matagal nang naging simbolo ng kanyang pagiging biktima at ng kanyang mga taon ng pagtitiis sa ilalim ng kapangyarihan ni Carlos. Sa bawat paggupit ng gunting ang mga hibla ng buhok ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig na tila ba itinatapon na niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungutya at ang lahat ng kahinaan ng nakaraan. Ang kanyang bagong anyo ay nagpapakita ng isang matibay na panga at matatalim na mata, ang anyo ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Pumasok si Gabriel, sa silid bitbit ang ilang mga dokumento. Napahinto siya nang makita ang bagong anyo ni Amanda. Isang ninangngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ni Gabriel na ang buhok na nalagas ay hindi lamang bahagi ng katawan, kundi bahagi ng isang lumang buhay na wala ng puwang sa kasalukuyan. Maganda ka pa rin, Amanda. Mas mukhang palaban o ako, mami. Ang tapat na papuri ni Gabriel habang inilalapag ang mga papel sa lamesa. Kakatanggap ko lang ng balita. Confirmed na ang attendance ng isang VIP guest sa gabi ng gala. Siya ang magsisilbing alas natin laban sa mga illegal na transaksyon ni Carlos. Tumingin si Amanda kay Gabriel at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng doktor ang isang ngiting puno ng kumpiyansa. Hayaan mo silang magdiwang ngayon, Gabriel. Hayaan mo silang isipin na kontrolado nila ang lahat. Dahil sa gabi ng kanilang selebrasyon, doon ko ipaparamdam sa kanila ang tunay na pait ng pagkawala. Inabot ni Gabriel ang isang folder na kulay pula kay Amanda. Ito ang mga huling ebidensya ng pagnanakaw ni Carlos sa kumpanya. Kasama na rito ang mga transaksyon na ginawa niya gamit ang iyong pangalan. Noong panahong ikaw ay nasa koma pa. We have everything we need. Hinawakan ni Amanda ang folder, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa magaspang na balat nito. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang lihim na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Sino ang VIP guest na binanggit ni Gabriel? Bakit tila mayroon itong malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan na hindi pa niya lubos na nalalaman? Habang pinagmamasdan ni Amanda ang kislap ng mga bituin sa labas ng bintana, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba na tila may isang malaking katotohanan pa ang nakatakdang mabuksan bago matapos ang lahat. Ang marangyang bulwagan ng hotel ay nagliliwanag sa kislap ng mga dambuhalang kristal na ilaw na nakasabit sa kisame. Tila mga bituing sadyang ibinaba upang saksihihan ang rurok ng tagumpay ni Carlos Valderrama. Ang bawat sulok ay puno ng mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan, suot ang kanilang pinakamahalagang mga hiyas at kasuotan. Sa gitna ng tawanan at kalantog ng mga kubyertos sa mamahaling porselana, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga bulaklak at mamahaling alak, ngunit sa ilalim ng lahat ng ito ay ang bulok na amoy ng pagtataksil. Si Carlos na mukhang kagalang-galang sa kanyang itim na tuxedo ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang bawat ngiti niya sa mga mamamahayag ay tila isang nakalalasong hiyas nagniningning ngunit nakamamatay. Sa tabi niya ay si Clara, na tila isang reynang nagwagi. Sa digmaan suot ang isang puting bestida, na tila nagnanakaw ng atensyon sa sinumang tumingin. Ang bawat kislap ng diamante sa kanyang leeg na pag-aari noon ni Amanda ay tila isang malakas na sampal sa alaala ng babaeng itinuring nilang patay na. Today is a milestone for Valderrama Medical Center. Ang mapagmataas na pahayag ni Carlos sa harap ng mikropono, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng emosyon. This 10th anniversary is not just a celebration of our growth, but a testament to our resilience. Sa kabila ng trahedyang sinapit ng aking asawa, kailangang magpatuloy ang buhay. At ngayong gabi, formal nating gagawing legal ang paglipat ng pamamahala upang masiguro ang kinabukasan ng ating institusyon. Sa isang sulok si Doña Carmen ay hili-hilera ang mga papuri sa kanyang anak. Ipinagmamalaki sa mga kaibigan ang bagong simula ni Carlos
kasama ang isang babaeng masunurin at hindi mapagmataas. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason, nilalait ang alaala ni Amanda bilang isang asawang tanging ambisyon lang ang alam. Habang nagaganap ang marangyang pagtitipon sa loob isang itim na sasakyang may madidilim na salamin, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pulang alpombra sa labas ng hotel. Ang mahinang ugong ng makina nito ay tila isang babala na hindi napansin ng mga gwardiya. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at mula rito ay lumabas ang isang pares ng sapatos na may matutulis na takong tumatama sa semento nang may katiyakan at awtoridad. Lumabas si Amanda mula sa sasakyan, suot ang isang bestidang kulay pula na kasing tingkad ng dugo at kasing init ng apoy. Ang tela ng sutla ay yumayakap sa kanyang katawan na tila isang baluti, nagpapakita ng isang anyong hindi kailanman nakita ng mga taong naroon sa loob. Ang kanyang buhok, na maikli na ngayon, ay nagbibigay diin sa kanyang matalas na panga at matatapang na mata. Sa tabi niya, bumaba rin si Doktor. Gabriel suot ang isang madilim na suit na nagpatingkad sa kanyang pagiging misteryoso at matatag. Bago sila humakbang patungo sa pintuan, naramdaman ni Amanda ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na pagnanais na matapos na ang lahat. Napansin ni Gabriel ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Amanda. Hindi siya nagatubiling lumapit at kinuha ang isang mamahaling kantsuang na kulay itim. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa mga balikat ni Amanda, isang kilos na puno ng pag-iingat at lihim na paghanga. Ang init ng mga daliri ni Gabriel na bahagyang dumampi sa balat ni Amanda ay nagdulot ng isang pambihirang kapanatagan sa puso ng babae. Oras na para bawiin ang Corona Morena, bulong ni Gabriel sa kanyang malalim at mapayapang tinig. Nandito lang ako sa likod mo, hinding-hindi kita bibitawan. Tumingin si Amanda kay Gabriel at sa isang saglit ang lamig ng kanyang puso ay natunaw ng init ng suporta ng lalaking ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, hindi ang nangiti ng isang biktima, kundi ang nangiti ng isang mananakop. Sa loob ng bulwagan, kinuha na ni Carlos ang isang gintong panulat. Inilapag ng abogado ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng ari-arian ni Amanda sa ilalim ng pangalan ni Carlos. Ang bawat panauhin ay nakatingin, naghihintay sa makasaysayang pagpirma na tatapos sa legacy ng mga Valderrama. Inilapat ni Carlos ang dulo ng panulat sa papel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa pananabik na maging ganap ng hari ng imperyong ito. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa puting papel, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang gumalaw. Ang mahabang anino ng dalawang tao ay nagsimulang gumuhit sa makintab na sahig ng ballroom, iunti-unting lumalaki. Habang bumubukas ang pasukan, ang liwanag mula sa labas ay tila bumulag sa mga taong nasa loob. At ang katahimikan ay biglang lumaganap na tila isang sumpa. Ang panulat sa kamay ni Carlos ay nanatiling nakabitin sa hangin, habang ang lahat ng mata ay napako sa babaeng nakatayo sa may pintuan, isang babaeng dapat ay nasa ilalim na ng lupa, ngunit ngayon ay naglalakad patungo sa kanila nang may taglay na bagsik ng isang muling nabuhay na katotohanan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong ballroom ng hotel. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakapako sa pintuan, kung saan ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbibigay ng isang anyong tila nagmula sa kabilang mundo. Ngunit habang lumalakad si Amanda, patungo sa gitna, ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa makintab na marmol na sahig ay nagpapatunay na siya ay may buhay, may dugo, at may matinding determinasyong bitbit sa bawat hakbang. Magandang gabi sa inyong lahat. Itatigil niyo ba ang selebrasyon dahil lang sa pagdating ng tunay na may-ari ng bahay na ito? Ang malamig at kalkuladong boses ni Amanda ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok
nagpapatigil sa naguguluhang damdamin ng mga nandoon. Ang gintong panulat sa kamay ni Carlos ay tuluyan ng bumagsak at gumulong palayo sa kanya sumasalamin sa pagguho ng kanyang mga plano. Sa mismong sandaling akala niya ay nagtagumpay na siya, ang kanyang mga labi ay nangatal at ang kanyang mapagmataas na anyo ay napalitan ng isang hilaw na takot. Amanda, patay ka na. Inilibing ka na namin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amanda habang dahan-dahang humahakbang paakyat sa entablado. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ni Clara ay tila nanunuyo sa kanyang paningin, ngunit hindi na siya nasasaktan ng inggit. Hindi ako namatay, Carlos. Hinayaan ko lang kayong maniwala na wala na ako para masdan ko mula sa dilim kung gaano kabilis ninyong winawasak ang sarili ninyo dahil sa sarili ninyong kasakiman. Sa isang senyas mula kay Amanda, ang napakalaking screen sa likod ng entablado ay agad na nagbago. Hindi na ito ang mga larawan ng tagumpay ng Valderrama Medical Center, kundi mga lihim na dokumento ng kumpanya, mga transaksyong may pekeng pirma, at ang pinakamakasaysayang bahagi ang video mula sa lihim na kamera ng ospital kung saan kitang-kita ang pagtataksil ni na Carlos at Clara sa mismong tabi ng higaan ni Amanda habang siya ay walang malay. Ang bawat panauhin ay napahinto, ang mga bulungan ay tila isang alon na unti-unting lumalakas at bumabalot sa buong bulwagan. Ang kahihiyan ay dumapo sa pamilya Valderrama na tila isang makapal na usok. Si Doña Carmen ay lalong namutla at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay bakas ng pagkagulantang sa pagkabulgar ng kanilang mga lihim sa harap ng buong alta sosyedad. It's a lie, edited ang video na yan. Sinisiraan mo lang kami. Ang sigaw ni Clara, ang kanyang boses, ay pumailan lang sa hangin, puno ng desperasyon at kawalan ng katinuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kapatid-kapatirang inakala niyang nagapinan niya. Lumapit si Gabriel sa tabi ni Amanda. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa likod ng siko ng babae, isang pahiwatig ng pagsuporta na tila ba sinasabing handa siyang maging panangga sa anumang mangyayari. Ang init na nagmula sa presensya ni Gabriel ay nagbigay kay Amanda ng kumpiyansa upang harapin ang huling pag-atake ng kanyang mga kaaway. Hindi na kailangan ng mas maraming salita, Carlos. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Wika ni Amanda, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging yung isang taong nakabangon mula sa bingit ng kamatayan ang makakaramdam. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang katinuan ni Clara ay tila tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang baso ng alak na nakapatong sa malapit na mesa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw at sa isang mabilis na pagkakataon, hinampas niya ang baso sa gilid ng mesa upang lumikha ng matutulis na piraso ng kristal. Ang tunog ng pagbasag ay tumagos sa ingay ng bulwagan at ang matulis na bahagi nito ay mabilis niyang itinuon patungo sa direksyon ni Amanda. Ang kislap ng galit at kabaliwan sa mga mata ni Clara ay nagbababadya ng isang madugong pagtatapos sa isang gabi na dapat ay puno ng kislap at ginto. Ang matulis na piraso ng kristal sa kamay ni Clara ay kumislap sa ilalim ng dambuhalang ilaw ng ballroom, isang anyo ng purong kabaliwan na naglalayong tapusin ang katotohanang hindi niya matanggap. Ngunit bago pa man dumapo ang talim sa balat ni Amanda, isang mabilis at matatag na pagkilos ang humarang sa kanya. Si Gabriel, na kanina pa nakahandang maging panangga, ay mabilis na humawak sa pulso ni Clara. Sa isang bihasang pagpihit na hindi nangangailangan ng labis na dahas, ang kristal ay binitawan ng nanginginig na kamay ng babae at dahan-dahang bumagsak sa alpombra nang walang anumang ingay. Napaatras si Clara, ang kanyang muka ay balot ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi pa tayo tapos, Amanda Akin, na si Carlos Akin na ang buhay na ito. Ang hysterical niyang sigaw
na bumasag sa katahimikan ng mga panauhin. Ngunit ang kanyang mga banta ay naging hungkag nang ang malalaking pintuan ng bulwagan ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin kundi mga opisyal ng batas ang pumasok sa loob. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa makintab na sahig ay tila ba tunog ng paghatol na papalapit sa entablado. Ang kislap ng mga metal na posas na nakasabit sa kanilang mga sinturon ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe ng katapusan. Carlos Valderrama, you are under arrest for corporate fraud, falsification of documents, and attempted murder. Ang mariing pahayag ng opisyal habang inilalabas ang warrant. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang pagiging arogante ay naglaho na parang bula na palitan ng isang hila-hilaw na anyo ng isang duwag. Mabilis siyang lumingon kay Clara, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri at pagnanais na iligtas ang sarili. Siya ang may kasalanan. Si Clara ang nagplano ng lahat. Siya ang nagpalit ng mga gamot ni Amanda. I was just a victim of her manipulation. Napakunot ang noo ni Clara sa narinig na pagtataksil ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal. Anong sabi mo? Ikaw ang nag-utos sa akin, Carlos. Ikaw ang nagsabing, gusto mo nang mamatay ang asawa mo para makuha mo ang lahat ng pera niya. You coward. Isasama mo ako sa pagbagsak mo. Nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng entablado habang ang dalawang taksil ay nagsimulang magsisihan, naglalabasan ng mga baho na lalong nagpapatunay sa kanilang mga kasalanan sa harap ng publiko. Ang mga panauhin ay hindi makapaniwala. Ang ilan ay nagbubulungan sa tindi ng pandidiri sa pamilyang inakala nilang huwaran ng tagumpay. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit si Doña Carmen kay Amanda. Ang matanda na kanina lang ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay nakaluhod sa paanan ng kanyang manugang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng pulang bestida ni Amanda. Amanda anak, patawarin mo kami. Huwag mong ipakulong ang asawa mo. Isipin mo ang dangal ng pamilya. Ako ang humihingi ng tawad para sa kanya. Let's fix this privately, please. Tiningnan ni Amanda ang kanyang biyenan ng may halong pait at awa. Hindi nakalimutan ni Amanda ang mga sandaling nakaratay siya at ang tanging narinig niya ay ang utos ng matandang ito na patayin na ang kanyang makina. Dahan-dahang binawi ni Amanda ang kanyang damit mula sa hawak ni Carmen. Dangal ng pamilya, Doña Carmen, nawala na iyon nang payagan ninyong bastusin ang anak ko at ang buhay ko sa loob mismo ng aking ospital. Ang malamig na tugon ni Amanda. Gaya ng sinabi ninyo noon, habang ako ay nag-aagaw buhay, oras na para patayin ang makina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang makina ng inyong mga kasinungalingan ang aking tatapusin. Dinala na ng mga pulis si Carlos at Clara palabas ng bulwagan. Ang mga tunog ng bakal na lumalapat sa kanilang mga kamay ay nagsilbing huling nota ng kanilang madilim na kabanata. Naiwan si Amanda sa gitna ng entablado, hingal na hingal, habang ang lahat ng emosyong pinigil niya sa loob ng mahabang panahon ay nagsisimulang lumabas. Nadama niya ang matinding panghihina, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng kaganapan. Mabilis na lumapit si Gabriel at inalalayan siya sa baywang, tila isang matibay na haligi na handang sumalo sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Amanda ang tunay na katarungan, ngunit kasabay nito ay ang matinding paghahanap sa huling piraso ng kanyang kaligayahan. Mula sa kabilang bahagi ng bulwagan, isang pamilyar na nurse ang lumabas bitbit ang isang maliit na bundle na balot ng malambot na puting tela. Ang bawat hakbang ng nurse papalapit ay tila isang bagong tibok ng puso para kay Amanda. Ang munting tinig ng isang sanggol na nagsisimulang magising ay pumuno sa paligid, isang tunog na mas matamis pa sa anumang tagumpay. Napako ang tingin ni Amanda sa sanggol at sa gitna ng lahat ng pait, isang mainit na agos ng luha
ang dumaloy sa kanyang mga pisngi habang inihahanda ang kanyang mga braso para sa unang yakap na matagal niyang ipinaglaban. Ang mundo sa paligid ni Amanda ay tila dahan-dahang naglaho ang mga boses ng mga reporter at ang ingay ng kaguluhan kanina ay naging malabo at malayo. Ang bawat pigil na hininga ng mga panauhing naiwan ay hindi na niya pansin. Ang tanging nakikita lamang ng kanyang mga mata ay ang maliit na bundle na balot ng puting tela na dahan-dahang inilalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng nurse sa makintab na sahig ay tila ba isang banal na martsa patungo sa kanyang pinakaaasam na gantimpala. Nang marating ng nurse ang kanyang harapan, naramdaman ni Amanda ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga daliri na dati ay hindi niya maigalaw sa loob ng mahabang panahon ay ngayon ay nanginginig sa pananabik at takot. Takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang magandang panaginip sa loob ng kanyang koma. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang mga braso at sa sandaling inilapag ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang bigat nito ay tila ba ang pinakamahalagang kayamanan na dinala niya sa buong buhay niya. Ang init ng katawan ng sanggol na tumatagos sa kanyang manipis na damit ay tila isang kuryente na bumuhay sa bawat selula ng kanyang pagkatao. Nadama niya ang malambot na balat ng kanyang anak, ang amoy ng gatas at baby powder na tila ba ang pinakamabangong pabango sa buong mundo. Ang munting kamay ng sanggol ay dahan-dahang gumalaw at humawak sa kanyang maliit na daliri. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait ng pagtataksil ni na Carlos at Clara at ang bawat gabing narinig niya ang iyak ng kanyang anak nang hindi siya makakilos ay tila ba nahugasan ng isang banal na tubig. Isang matinding hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Amanda. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi na mga luha ng galit, kundi mga luha ng isang inang sa wakas ay natagpuan ang kanyang nawalang bahagi. Ibinuon niya ang kanyang mukha sa malambot na pisngi ng sanggol, dinaramdam ang bawat mahinang paghinga nito. Anak ko, my baby girl, I'm so sorry it took mommy this long, bulong ni Amanda sa boses na punong-puno ng pagmamahal. You're safe now. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Sa gitna ng emosyonal na tagpong iyon, naramdaman ni Amanda ang isang matatag na presensya sa kanyang likuran. Hindi siya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang init na nagmumula sa katawan ni Gabriel at ang kanyang kamay na marahang nakapatong sa balikat ni Amanda ay sapat na upang malaman niyang hindi siya nag-iisa. Inalalayan siya ni Gabriel, tila ba sinisigurong hindi siya bibigay sa tindi ng emosyong nararamdaman. Tumingala si Amanda kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabila ng mga luha. Gabriel, look at her. Ang ganda niya, di ba? She looks like a new beginning. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting punong-puno ng katapatan at lihim na paghanga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Amanda nang may pagmamahal na hindi niya maikubli. Yes, Amanda. Napakaganda niya. Just like her mother. You did it. You fought for her and you won. Bahagyang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa sanggol at marahang hinaplos ang munting noo nito. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan ay halos wala na at sa sandaling iyon, ang pambihirang kilig ay muling gumapang sa puso ni Amanda. Ito ang pakiramdam ng proteksyon ng pagtanggap at ng isang pag-ibig na hindi kailanman nanakit. Kinaumagahan matapos ang makasaysayang gabi sa gala, nakatayo si Amanda sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina. Ang sikat ng araw ay tila ba nagbibigay ng basbas sa kanyang pagbabalik. Nakatitig siya sa isang gintong plaque na nakasabit sa pintuan. Dahan-dahang itinaas ni Amanda ang kanyang kamay at hinawakan ng mga nakaukit na letra ng pangalang Valderrama. Sa isang mabilis at dinalas-dalas, na pagkilos kinuha niya ang isang screwdriver na nakapatong sa mesa. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggal ang bawat tornilyo hanggang sa bumagsak ang plaque sa sahig.
Ang tunog ng metal na tumama sa marmol ay tila ba ang huling pagputol ng tanikala sa kanyang nakaraan. Sa halip na balderrama, isang bagong plague ang inilabas niya mula sa kanyang bag. Ang pangalang nakasulat doon ay ang sarili niyang apelyido bago siya ikinasal ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inayos niya ang kanyang sarili at hinarap ang bagong araw. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang bagay ang hindi pa rin mawala sa kanyang isipan. Paano kaya tatanggapin ng kumpanya at ng publiko ang katotohanang ang kanilang reyna ay nagbalik hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may dalang mga lihim na maari pa ring magpabago sa kapalaran ng marami. Ang sikat ng umaga ay marahang pumasok sa malalaking bintana ng opisina, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa silid na dati ay balot ng anino at mga lihim. Ang bawat sulok ng Balderrama Medical Center ay sumasailalim na ngayon sa isang malaking pagbabago. Ang mga pader na dati ay saksi sa mga bulungan ng pagtataksil ay muling pininturahan ng mga kulay na nagbibigay ng pag-asa. Higit sa lahat, ang ospital ay meron na ring bagong pangalan, ang Esperanza Medical Institute, na isinunod sa pangalan ng kanyang anak, ang kanyang munting pag-asa. Nakatayo si Amanda sa harap ng kanyang mesa, pinagmamasdan ng isang kwadro kung saan makikita ang larawan ng kanyang anak na babae na mahimbing na natutulog. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na hindi niya inakalang muli niyang mararamdaman. Ang bawat pirma niya sa mga dokumento ng kumpanya ay hindi nadala ng takot, kundi ng isang panibagong lakas. Ang hustisya ay tuluyan ng nakamit. Sa mga pahayagan at balita, laman pa rin ang pagbagsak ng tanyag na si Carlos Valderrama at ang kanyang kasabwat na si Clara. Ang balita tungkol sa kanilang hatol na habambuhay na pagkabilanggo ay nagsilbing huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Wala nang halaga sa kanya ang kanilang mga pagsisisi o ang kanilang mga luhang puno ng desperasyon sa loob ng rehas. Ang kanilang karma ay ang panoorin siya mula sa malayo habang muli siyang nagliliwanag. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, ang mahinang pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan. Pumasok si Dr. Gabriel, suot ang kanyang formal na suit at bitbit ang isang bag. Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at saya habang nakatingin kay Amanda. Pupunta si Gabriel sa isang mahalagang medikal na komperensya sa ibang bansa sa loob ng ilang linggo, isang pagkakataon na matagal na niyang isinantabi para lamang manatili sa tabi ni Amanda sa gitna ng unos. Amanda, I just came to say goodbye. Handa na ang lahat para sa flight ko. Malumanay na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang pamilyar na himig na nagpapakalma sa bawat hibla ng pagkatao ni Amanda. Lumapit si Amanda sa kanya, ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ang init ng hininga ng isa't isa. Nadama ni Amanda ang matinding pasasalamat na nais niyang isigaw, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang tignan ang mga mata ni Gabriel na naging kanyang tanglaw sa pinakamadilim na oras. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay muling tumibok nang mabilis isang pakiramdam na mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Thank you, Gabriel, for everything. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Bulong ni Amanda, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Amanda at marahan itong pinisil. Ang kanyang hawak ay puno ng pangako, isang uri ng pagkalinga na hindi kailanman nangangkin, kundi palaging nagpapalaya. Yumuko siya ng bahagya at sa isang pambihirang pagkakataon ng katapangan, dinala niya ang kamay ni Amanda sa kanyang mga labi at iginawad doon ang isang matagal at magalang na halik. Ang dampi ng kanyang labi sa balat ni Amanda ay nagdulot ng isang matinding kilig na tila ba ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. You don't have to thank me, Amanda. Ang makita kang muling nakatayo
at nakangiti ay sapat na para sa akin, sabi ni Gabriel habang tinititigan ang babaeng lihim niyang minamahal. I'll be back soon. Take care of yourself and Esperanza. Tumalikod na si Gabriel at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang niya papalayo ay tila nag-iiwan ng isang puwang sa puso ni Amanda. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas, isang malakas na udyok ang nagtulak kay Amanda upang magsalita. Gabriel, tawag niya na naging sanhi ng paghinto ng doktor. Humarap si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Lumakad si Amanda papalapit at hinawakan ang kanyang braso. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo at sa pagkakataong ito, wala nang anumang anino ng nakaraan ng nakaharang. Huwag kang masyadong magtagal sa ibang bansa. Hihintayin ka namin. Ang makahulugang pahayag ni Amanda na may kasamang matamis na ngiti. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mukha ni Gabriel, isang ngiting nagpakita ng bagong pag-asa para sa kanilang dalawa. Tumango siya ng may katiyakan bago tuluyang lumisan sa silid. Naiwan si Amanda na nakatingin sa pintong pinagsara ni Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Ngayong malaya na siya sa mga tanikala ng nakaraan at muling nahanap ang kanyang halaga-handa, na kaya siyang buksan ang kanyang puso para sa isang lalaking naging kanyang bayani sa gitna ng kanyang pagkagapi. Paano kaya magsisimula ang kanilang bagong kwento sa ilalim ng maliwanag na sikat ng Esperanza at Rima? Lumipas ang 3 taon na tila ba isang banayad na agos ng tubig sa isang malinis na batis. Ang bawat araw na dumaan ay nagsilbing gamot na naghilom sa mga sugat na inakala ni Amanda ay habang buhay nang mananatiling bukas. Sa loob ng Esperanza Medical Institute, ang mga koridor ay hindi na balot ng takot kundi ng kalinga at tunay na malasakit sa kapwa. Ngunit sa labas ng kanyang tungkulin bilang tagapangulo, ang tunay na tagumpay ni Amanda ay makikita sa isang payapang bahay sa tapat ng dagat, kung saan ang ingay ng mga alon na humahampas sa pampang ay nagsisilbing oyayi ng kanyang bagong buhay. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na kislap, sa abot tanaw nakaupo si Amanda sa veranda. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na si Esperanza na ngayon ay 3 taong gulang na, habang masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro sa damuhan. Ang bawat halakhak ng bata ay tila ba musika na nagpapalimot sa lahat ng pait na dinanas ni Amanda sa loob ng ospital noon. Sa mga sandaling iyon, isang mantsa ng nakaraan ang muling nagparamdam sa anyo ng isang puting sobre na iniwan ng kartero sa kanyang lamesa. Isa itong sulat mula sa kulungan galing kay Carlos. Sa loob ng 3 taon ito, ang unang pagkakataon na naglakas loob itong sumulat. Binasa ni Amanda ang mga salitang nakasulat, doon mga salita ng pagsisisi, mga paghingi ng tawad, at ang pag-amin sa matinding pangungulila sa anak na kailanman ay hindi siya makikilala bilang ama. Pagkatapos basahin, hindi nakaramdam si Amanda ng galit. Wala na ang nag-aapoy na pagnanasang makitang nagdurusa ang lalaking nagkanulo sa kanya. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Dahan-dahang pinunit ni Amanda ang sulat. Ang tunog ng papel na nahahati sa gitna ay nagsilbing huling pagputol sa ugnayang matagal nang nabulok. Hindi niya kailangang sumagot. Ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang ganap na pagpapatawad sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon, at sa pamamagitan niyon ang kapangyarihan ni Carlos sa kanyang emosyon ay tuluyan ng naglaho. Naramdaman ni Amanda ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran, isang pares ng matitipunong braso ang dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang, at ang baba ni Gabriel ay marahang dumampi sa kanyang balikat. Ang amoy ng dagat at ang bango ni Gabriel
ay nagdala ng isang pambihirang uri ng kilig na hanggang na ngayon ay nagpapabilis pa rin sa tibok ng puso ni Amanda. Hindi na lamang sila doktor at pasyente. Sila ay naging katuwang sa buhay, magkasamang bumubuo ng mga pangarap sa ibabaw ng mga guho ng nakaraan. "You look so peaceful, Amanda." Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at matinding pagmamahal. Humarap si Amanda sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi ng lalaking naging kanyang bayani. "I am Gabriel. Sa wakas, nahanap ko na ang kapayapaang akala ko ay nanakaw na sa akin habang buhay." Marahang inilapit ni Gabriel ang kanyang muka at iginawad ang isang halik sa noo ni Amanda. Isang halik na naglalaman ng lahat ng mga pangakong hinding-hindi nito babaliin. Sa gitna ng paglubog ng araw, ang dalawa ay nanatiling magkayakap habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Ang buhay ni Amanda ay nagsimula sa isang madilim na katahimikan ng koma, ngunit ngayon, ang katahimikang yon ay napalitan ng isang malalim at makahulugang liwanag. Ang kwento ni Amanda ay isang paalala na ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa pamamagitan ng ingay o dahas. Minsan, ang pinakamalakas na pahayag ng katotohanan ay ang pagbangon mula sa pagkakalugmok ng may dangal. Ang bawat sugat ay maaaring maging peklat, ngunit ang mga peklat na yon ang nagpapatunay na tayo ay lumaban at nagtagumpay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kaluluwa upang muli tayong makalakad patungo sa liwanag ng isang bagong umaga.